Guys, magandang hapon. Kain tayo guys. Paanong manok with sitaw, adobong paanong manok with sitaw at saka isda, isdang may okra. So panalangin muna tayo guys. Diyos ang mga guys. Maraming salamat po sa pagkain ito. Sa ganda sa atin, sa Diyos, sa pangalan Diyos ang mga banal. Sa katulad ng pagkakawad sa amin sa maraming sa mga pagbukat. Sa sangkang ng Espiritu para mga sa libang kapasinan ko ng mga pagmamahal ng isip na ako sa libang ito. Hindi dapat na kanalang sa Panginoon ng Diyos ang mga banal sa amin ng sa libang Sige ba? Kasi guys, nagluto ako ng adobo ng paanong manok sa sitaw at saka isda sa okra at saka bulaklak na saging. So, i-rate na natin guys. I-rate na natin ang niluto ko. See? So, ang una natin titikman yung sabaw. Masarap guys. Masarap yung sabaw. Mainit guys. Umiiyak yung sabaw ko. Gusto na rin kumain. Mamaya. Nagisang ko pa, manahimik. Ito na yung galunggong guys. Galunggong. Kalahati lang. Salmon to. Masarap yung sabaw guys. Isda. Okra. Masarap guys. Paano manok? Namumuo yung karne. Anghang.
Maanghang yata yung sili sigang. Wala naman ko labo yung nilagay. Pero napaka-anghang. Yung sita guys. Okra. Init. Mga paa ng manok. Tumutulo si Puko guys. Kuha lang ako. Nilalabang ko naman to. Lalabang ko yan. Tapos kung gamitin, lalabang ko. Madalian. Madali ang kain ko ngayon guys kasi marami pa akong gagawin. Nung araw, pinakagat ko pa to. Ninangata ko pa. Ngayon, hindi ko na kaya. Dahil na kasi akong ngipin, guys. Hindi na kaya. Tama lang yung asin, yung ano niya, yung asin niya. Hindi siya maalat. May okang malalaki na, pero malambot pa rin eh. Masarap sa okra pag malambot. Ha? Ito yung tirang ulam kagabi. Toge with tokwa, tausi.
Pakain na lang sa aso. Tumutulo ang sipong ko, guys. Hindi ko alam ba't umanghang to. Gano'n ako na ganun labuyo. Huh? Kung saan paano yung pipituhin yung ano, yung paa ng manok, maaalsa na ng ano, buto. Boneless paa ng manok. Hmm. Magmumukbang ka ng ano, paa ng manok wala ng buto. Sarap naman. Mayroon paa ng manok, ang buto.
Naubos ko na guys. May tinidor pa ako, wala naman silbi. Naubos ko na siya. Guys, naubos ko na. Naubos ko na yung paanang milk. So, sitaw naman. Hmm? Masarap sa ano? Masarap sa isda yung bulaklak ng ano, puso. Hindi pa isa. Hmm? Oo. Hindi ko na binidyo yung pagluluto ng ano. Iaalabang ko yan guys. Iaalabang ko mamaya. Hmm? May mga ano, kanin na yan, oh. Hmm. Hindi ko na binidyo yung pagluluto ng adobong paano manok sa silaw. Kasi alam nyo na yung pangkaraniwan ng ulam. Yan na guys. Masalamat tayo sa Ama kasi unang-una, meron pong kapayapaan. Alam naman natin na paparating na ang matinding kapigatian. Nasa pintuan na tayo niyan. Kaya nga sabi, di ba, sabi ni Brother Eli na paghandaan natin yung pagdating ng matinding kapigatian. Yun na nga. Kung ano yung mangyayari niyan, panahon na yan. Pero sinabi niyo naman na huwag tayo mabagabag kasi alang-alang sa mga pinili, paiikliin ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang panahon. Hindi naman nahayaan ng Diyos Ama na batahin natin ang hindi natin kaya. Yun na lang ang ating assurance kasi sinabi naman niya na diba, siya ang unang umibig sa sanlibutan. Kaya ganun na lang niya tayo kamahal kasi ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yun pa lang, pagbibigay niya ng bugtong na anak niya Patibayan na yun na labis ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Diba? Nang katumbas natin yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong matakot kasi unang-una,
ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa takot. Hindi niya tayo ginawa para buhayin tayo sa takot, kundi ginawa niya tayo para mabuhay ng maligaya. Di ba? Katunayan, dun sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesus, sabi dun magtatanim kayo at kayo na ang kakain. Magtatayo kayo ng bahay at kayo ang titira. Sa panahon natin ngayon, yung mga bahay natin, hindi natin alam. Tayo ba ang titira? Anytime, pwedeng mailit. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, walang permanenteng bagay. Wala tayong kasiguraduhan. Pero doon sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesus, sigurado, may kasiguraduhan tayo doon. Dahil sinabi, ang Panginoong Hesus, di ba, pag-ibig. Di ba? Siya ang justisya, tagahatol siya. Siya ang hahatol sa lahat Ang sabi, ang tao ang hahatol sa anghel. Tao. Tapos ang Panginoong Hesus ang hahatol sa tao. May mga tinga-tinga pa ako, guys. Ang Panginoong Hesus ang hahatol sa tao. Tao ang hahatol sa anghel. Kaya ang tanong, bakit yung sasambahin ng anghel? May mga reliyon, pinapasamba ang anghel. Diyos ko, tayo ang hahatol din. Oo naman, kasi ang pagkakalikha kasi sa atin, mas mababa sa anghel. Mas mataas ang anghel sa kapangyarihan. Makapangyarihan din ang anghel, guys. Di ba sinabi, 185,000 ang napatay ng isang anghel sa isang gabi. Kita niyo kung gaano kakapangyarihan ng anghel. Tapos yung tao nilikha ng mas mababa sa anghel. Bakit? Paano natin sabi? Kasi, na tayong kapangyarihan, guys. Kapangyarihan lang natin umutot. Huminga, kumain, matulog, dumumi, umihi. Di ba? Pero ngayon, guys, kung naniniwala kayo dyan sa mga kakaibang pangyayari sa YouTube, yung pinapakita ng YouTube, sinisipon ako. Ang kasi yung kinain ko. Sinisipon ako, sobrang anghang yung kinain ko. Hindi ko alam, sinisigang niya na tayo. Teka nga, guys. Mabalik tayo sa usapan. Naniniwala ba kayo doon sa nakikita na napapanood nyo sa YouTube na yung isang bata kayang lumutang sa hangin, tapos yung isang dalaga nang sumigaw nabasag niya yung mga glass, mga bubog na bintana. May kapangyarihan yata tayo, guys Kaya lang, hindi lang natin nade-develop. Siguro sa mga 1/10% lang natin nade-develop. Yung kapangyarihan natin na 100%, hindi natin yan na-develop pa. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, sa pagdating niya, di ba? Sa pagdating niya, sa ikalawang pagdating niya, marami siyang ituturo sa atin na dapat natin malaman. At yun na yung mga karunungang hindi isinumpa. Kasi yun, may permiso na yun sa Diyos Ama. Sino ba yung gumawa ng mga karunungan na yan? Pinagmulan ng mga karunungan ng Diyos Ama. Kaya lang, yung mga itinuro ng mga isinumpang anghel, kaya sinabing isinumpang karunungan kasi
ang nagturo, mga isinumpang anghel. Ang mga itinuro nila, walang permiso sa Diyos Ama. Pero sa Panginoong Hesus, sa ikalawang pagdating niya, marami siyang ituturo sa atin na hindi na isinumpa kasi meron ng permiso yun. Kaya yun ang abangan natin guys, yung ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Manabik tayo sa pagdating ng ating Panginoon kasi unang-una, siyang nagsakripisyo para sa atin. Binili niya tayo ng banal niyang dugo. Mahal yun. Mahal ang dugo ng Panginoong Hesus. Yun ang katumbas natin. Diba? Kaya manabik tayo guys. Manabik tayo. Unang-una, paano tayo mananabik? Siyempre, mag-aral tayo ng Biblia. Kasi may mga tao dyan, pinagtatawanan nila ang Biblia. Nagtataka ako. Sabi nila, mas mabuti pa raw ang demonyo kaysa Biblia. Di pinapalabas nila na ang Biblia ay masama. Pinapalabas nila na yung demonyo mas mabuti pa doon sa Biblia. Ang Biblia, salita ng Diyos yan di ibig sabihin, mas mabuti pa yung demonyo kaysa doon sa salita ng Diyos. Parang pinalabas nila na mas mabuti pa ang demonyo kaysa sa Diyos. Kita nyo? Yan ang mga ateistang tao. Oo, sabi nila yan yung, anong tawag yan? Maligamgam. Kasi may ilang uri ng mayroong mainit. 'Di ba? May malamig. Tapos may maligamgam. Yung mga Kristiyano yan. Mga uri ng Kristiyano. 3 uri. Mainit, malamig, at maligamgam. Ang sabi ng Diyos, mas gusto pa nga ng Diyos doon sa maligamgam na maging mainit. At gusto din niya na maging malamig para alam niya kung anong gagawin niya doon sa maligamgam. Kasi maligamgam, hindi alam ng Diyos kung iduduraan niya o lulunukin niya. Kasi kung mainit yan, lulunukin ng Diyos yan. Ibig sabihin, kanya yan. Pero kung malamig yan, idudura niya. Ibig sabihin, hindi kanya yan. Ang mga ateista yan. Kasi sa katayuan natin ngayon, maligamgam tayo. Kasi, ang sabi, ang mga maligamgam na uri ng Kristiyano, nagpapahayag sila na kilala nila ang Panginoong Hesus. Na naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Pero, itinatatwa sila ng kanilang mga gawa. Yung mga gawa nila guys, yun ang nagkakaila sa kanila ng kanilang pagiging tunay na Kristiyano. Kumbaga, Kristiyano lang sila sa bunganga. Pero sa gawa, wala. Di ba ang kabutihang gawa, ang mabubuting gawa, yan ang mga inihanda. Di ba? Mga daan yan. Daang inihanda mula pa noong una. Efeso 8:10 yata yan. Efeso 4:8. Basta Efeso yan. Yan ang inihanda mulat sa pulpa nung una. Sino ba yung daan? Daan ng Panginoong Hesus yun Yun dapat ang lalakaran. Kaso marami ngayon ang maligamgam. Nagsasalita ng, ewan. Yun na nga. Pero, itinatatwa sila ng kanilang mga gawa. Kaya nga guys, sa panahon natin ngayon, ang isang tao hindi natin masabi kung yan ba ay mainit, yan ba ay malamig, yan ba ay maligamgam. Tignan na lang natin sa kanilang uri ng gawa. Yung mga gawa nila naman ang magbubuking sa kanila. Yung mga gawa nila. Makikita mo sa mga gawa nila kung anong uri ng Kristiyano sila. Kaya guys, manabik tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Punuin natin. Kumbaga yung sa 5 babae, di ba? 3 babae doon yung nanatili kasi marami silang imbak na langis. Tapos yung 2 babae, naghanap ng langis kasi naubusan sila ng langis sa kanilang lampra. Ano yung lampra? Puso. Kailangan ang ating puso guys, punong-puno ng langis. Ano yung langis doon? Yung salita ng Diyos. Para pagdating ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo maubusan. Hindi tayo aalis sa pila. Kasi pag umalis tayo sa pila, isasarado yung pinto. Pag isinarado na yung pinto, hindi na tayo makakapasok. O di kahit umiyak tayo ng dugo, hindi tayo papapasukin. Kasi sinabi kahit anong mangyari, hindi na binubuksan pa ang pintuan. Ibig sabihin yung kaligtasan, hindi na. So kahit umiyak tayo ng dugo, pag nasarhan na tayo ng pintuan ng kaligtasan, wala na, hindi na tayo makakapasok doon. Kaya kailangan lagi tayong maghanda ng maraming langis sa ating puso. Ano ba yung langis? Mga salita ng Diyos yun na mababasa natin sa Biblia na marami ang naiinis. Sabi nila, Biblia, maraming revise yan. Sabi nila, marami daw sumulat ng Biblia. Hindi na nga daw maintindihan na totoong Biblia. Kasi sa dami na nga naman daw ng version ng Biblia,
hindi na raw maunawaan o hindi na masabing unique. Pero guys, alam ng puso natin yun eh. Kasi ang magdidikta, pag nagbabasa tayo ng Biblia, ang magpapaunawa sa atin, banal na Espiritu ng Diyos. Siya ang, siya ang magga-guide sa atin para maunawaan natin ang Biblia. Kaya kay Peki yan o kung sino pa yung gumawa ng Biblia na yan, alam ng banal na Espiritu kung may guide tayo eh, may guide tayo pag nagbasa tayo ng Biblia. 'Di ba pag nanalangin tayo, inihiling natin, Ama, basbasan kami ng iyong banal na Espiritu para magawa namin ang kalooban mo, masunod namin kautusan mo, mapabanal namin ang banal mong pangalan. Pag nanalangin tayo ganun guys, humingi tayo ng basbas ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi yun ang ating guide. Pag nagbasa tayo ng Biblia, mauunawaan natin kasi meron tayong basbas ng banal na Espiritu kasi hiniling natin. Kaya ang hinihiling dapat natin yan, lagi araw-araw pag nagdadasal tayo. Hihilingin natin yung banal na Espiritu, basbasan. Kasi yan guys, kung hindi mo hilingin yan, hindi naman pupunta sa iyo yan. Kaya kailangan hilingin. Kaya ganun guys, ihiling lagi tayo ng basbas ng banal na Espiritu para magawa natin unang-una yung kalooban ng Diyos, pangawalawa, yung kautusan ng Diyos, pangatlo yung mapabanal natin na banal na pangalan ng Diyos. Ano yung banal na pangalan ng Diyos? Diyos amang banal ng bayang Israel at ang kanyang bugtong na anak ang Panginoong Hesus. At yung pang-apat ay magawa natin yung maging asin at ilaw nawa tayo ng sanlibutan ito. 'Di ba? Apat na kahilingan 'yan, guys. Kaya kailangan 'yun lagi ang hilingin niyo pag nagdadasal kayo. Kasi guide 'yan, guide. Kumbaga, ano 'yun, giya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa maghapon ba? Maghapon na pamumuhay natin. Kaya guys, ako lang naman ay nagsi-share. Kasi kung kumain tayo ng pagkain pisikal, yun yung tinapay, kanin, ulam, bigas. Meron din namang kailangan pakainin sa atin yung ating katawang panloob, yun yung spiritual na katawan o kaluluwa. Ang pagkain nun guys ay ang banal na salita ng Diyos na mababasa sa Biblia. Kaya kailangan din natin mag-share. Kung meron tayong nalalaman, syempre marami tayong naririnig, marami tayong aral na napapakinggan, marami tayong aral na nababasa, di share natin. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon, di ba? Sabi niya, gumawa kayo ng alagad at ipangalat ang banal na salita para sa kaligtasan. Gusto ng Diyos kasi maligtas lahat. Kaya gusto ng Diyos ipangaral ang kaligtasan, yung banal na salita, yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Yun ang kaligtasan. Kaya yun ang gusto ng Diyos na ipangaral, i-spread. Kaya tayo, sabi, magparangalan kayo sa isa't isa. Magparangalan. Ibig sabihin, mangaral kayo sa isa't isa para nga pangaralan nyo yung isa't isa. Yung kapwa nyo. Halimbawa, mag-share ka dito sa isang kapitbahay mo o yung isa naman kapitbahay mo, si-share naman niya sa iba. Tapos yung isa isi-share. Hanggang sa share. Para umalat ang kaligtasan, yung salita ng banal na Panginoong Hesus. So guys, thank you. At least, konting oras lang naman para tayo ay magbulay-bulay ng pagkain espiritual para sa ating kaligtasan, sa ating katauhang panloob. Meron tayong 50% na katauhang panloob. Yun yung katawang espiritual natin. At 50% yung physical na katawan natin, yun yung pinakakain natin ng kanin, ulam. At yung 50% yung spiritual natin na katawan, yun yung pinapakain natin ng banal na salita ng Diyos. Kasi ang pagkain talaga nun ay ang salita ng Diyos Ama. Kasi yun ay galing sa Diyos Ama, yung espiritu natin. Yan ay galing sa Panginoong Diyos Ama ng bayang Israel. Yan ang yan yung buhay na hininga ng buhay. Banal na espiritu ng Diyos Ama. Ang kinakain niyan yung salita na makikita sa Biblia. Kaya guys, hindi ba kayo nagtataka mulat sa pool? First, hanggang sa unang panahon, sinisira ang Biblia, pero hindi nasisira. Kasi ang Biblia protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi andun yung kapangyarihan ng Diyos eh. Kapangyarihan ng Diyos ang salita, karunungan ng Diyos ang salita. Ang Panginoong Hesus ang salita. Siya rin ang karunungan ng Diyos. Nasa Biblia siya. Ang Panginoong Hesus. Kaya kailangan natin guys magbasa ng Biblia. Mapakahalaga guys sa panahon natin ngayon na paparating na kapigatian ang magbasa ng Biblia guys.
Andiyan ang ating kaligtasan, pagkain ng ating spiritual na katawan. Imbakan ng pagkain ng kaligtasan ng ating puso. Yung puso natin, imbakan natin ng mga salita ng Diyos, guys. Muli, guys, sige. Paalam ako ng paalam, hindi ako makapagpaalam. Sige, bye, guys. Sa susunod uli.